Malaki ang interes ni Coach Chot Reyes sa magiging galaw ni RJ Barrientos at Justin Brownlee sa pagpasok nila ng Barangay Ginebra sa finals ng PBA Commissioner's Cup. Inamin naman ni Ms. Erica D ng SBP na maaantala talaga ang naturalization ni Benny Boatwright, bunga ng nangyayari sa Senado, at si Coach Tim Cone kinumpirmang walang Kai Sotto at walang QMB sa Gilas, Pilipinas laban sa New Zealand at Australia. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Kung merong kinatatakutan si Coach Chot Reyes sa magiging bakbakan nila ng Barangay Ginebra, isa dito si RJ Barrientos. Sa panayam ng media, ikinuwento niya ang bigat nito. Ayon sa kanya, sisilipin umano nila kung paano mapipigilan ang isang RJ Barrientos sa oras ng laban. Kung bakit, narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Chot sa report ng Ruben Terrado sa Spin. Yung unang beses na nakalaban namin siya nung rookie season niya, ngayon tindi na siya, sobrang matured na. Nakapagtala siya ng magkasunod ng 30-point games. 60 points sa nakaraang dalawang laro. Hindi biro yun at hindi rin siya aksidente. Susuriin namin mabuti yun at hahanapan ng paraan kung paano makokontrol si RJ. Pero si RJ pa lang yan Nandyan pa ang isang manlalaro na ang pangalan is JB, si Justin Brownlee, na isang napakalaking problema para sa kahit anong kupunan, lalo na sa amin. Siya ang gold standard ng lahat ng imports So malaking bagay yung sinabi ni Coach Chot Reyes tungkol kay RJ Barrientos kasi nga pinapakita nito mga ka-playoffs kung gaano kalaki yung respeto ng TNT sa batang guard ng Barangay Ginebra. Hindi basta-basta nakakagawa ng magkasunod na 30-point game sa semifinals lalo na sa ilalim ng matinding pressure ng playoffs. Kaya tama si Coach Chot na sabihin niya na hindi yun aksidente kung hindi resulta ng patuloy na pag-unlad ni RJ bilang player. Kapansin-pansin din na isa si Barrientos sa mga pangunahing dahilan kung bakit mas mapanganib ngayon ang Barangay Ginebra kumpara sa mga nakaraang finals laban sa TNT. Dati kasi malaking bahagi ng atensyon ng depensa is nakatuon yan kay Justin, di ba? Ngayon, meron ng isang scorer na kayang pumutok anumang oras at magbago ng takbo ng laro. Pero para sa akin mga playoffs, ang pinaka-importanting bahagi ng pahayag ni Coach Chot is yung pag-amin niya na kailangan nilang humanap ng paraan para makontrol si RJ Barrientos. Ibig sabihin niya na hindi na siya basta role player sa mata ng TNT. Isa na siyang tunay na banta na maaaring magdikta ng resulta ng serye kapag nagkaroon ng kumpiyansa at magandang simula sa bawat laban. Alam din ni Coach Chot na hindi matatapos ang problema ng TNT kahit mapabagal nila sa Barrientos. Nandiyan pa rin si Brownlee na matagal na sakit ng ulo ng bawat kupunan dito sa PBA. Kaya habang pinag-aaralan ng TNT kung paano pipigilan si RJ, sigurado iniisip din nila kung paano haharapin ang mas malaking hamon na si Brownlee at doon maaaring umikot ang buong serye. Kung tila mabigat ang hamon sa grupo ni Coach Chot, inamin naman ni SBP Executive Erica D na nakasked nitong nagdaang linggo pa si Benny Boatwright sa Senado. Schedule na nabulilya sa bunga ng bangayan ng majority at minorya sa Senado. Ayon pa kay Ms. D, kumpiyansa naman si Senator Kiko sa issue. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Ms. Erica D sa report ni Ivan Suing ng Daily Tribune. Siguradong maantala yan. Sa totoo lang, nakatakda sanang maisagawa ang ikatlo at pinal na pagbasa nung nakaraang linggo pa. Nagpahayag naman si Senator Kiko Pangilinan ng kanyang kumpiyansa na matutuloy yan ngayong araw. Pero sino nakakaalam? Wala na ito sa aming kontrol So dito mararamdaman mo talaga sa pahayag ni Ms. Erica D yung pagkadismaya ng SBP sa nangyayari, di ba? Nakahanda na sana ang lahat para sa third reading ng naturalization ni Benny Boatwright. Pero dahil sa kakulangan ng quorum sa Senado, muling naudlot yung proseso. Ang mas masakit pa rito mga playoffs, parang wala rin katiyakan kung kailan tuluyang uusad yung panukala, di ba? Mas nakakadagdag sa panghihinayang yung katotohanan ng 2 araw na mismong dumalo si Boatwright dito sa Senado para hintayin yung deliberation. Pinapakita nito na seryoso rin siya sa hangaring maging bahagi ng Gilas, Pilipinas. Pero sa halip na umusad yung proseso, lalo pang lumiliit yung natitirang oras bago ang Asian Games sa paparating na Setyembre. Kung sakaling hindi ito maipasa bago ang recess mga ka-playoffs, malaking hamon yan para sa SBP. Hindi lang basta isang manlalaro ang pinag-uusapan dito. Si Boatwright posibleng maging mahalagang bahagi ng isang napakalakas na Gilas roster dito sa Asian Games. Malaking dagdag sana siya sa tsansa ng bansa na maipagtanggol ang gintong medalya dito sa Asian Games. Sa huli, ang nakakabahala rito is hindi na usapin ng basketball kung hindi usapin ng oras. Habang nagpapatuloy kasi yung mga pangyayaring wala sa kontrol ng SBP,
patuloy ding lumiliit ang pagkakataon na maisama sa hanay si Benny Boatwright, at kung hindi maaayos agad ng sitwasyon dito sa Senado, maaaring hindi talent o paghahanda ang magiging dahilan ng kanyang pagkawala dito sa Asian Games. Kung hindi, isang proseso na hindi natapos sa tamang panahon. At katulad ng sumabog na balita, hindi na nga umano makakabilang sa hanay ng gilas si QMB at Kai Sotto sa paparating na window. Window na sobrang mahalaga dahil kalaban ng gilas ng Australia at New Zealand sa kani-kanilang balwarte. Ang dahilan, ibinahagi umano ni Coach Tim. Tutukan natin ang mga sinabi niya sa report ni Homer Sison sa Spain. Wala si QMB dahil sa back surgery niya sa Japan at opisyal na rin hindi makakasama si Kai. Ayon sa informasyon namin, dadalo si Kai sa NBA Summer League at masaya kami para sa kanya. Suportado namin ang kanyang paglalakbay patungo sa NBA. Ia-anunsyo namin ang 12 manlalaro para sa susunod na window sa loob ng mga susunod na araw. Alam nyo, malaking kawalan para sa Gilas yung pagkawala ni Kai Sotto at Kentin Millora Brown sa susunod na window. Kung tutusin, sila sana yung dalawa sa mga pangunahing sandata ng koponan sa gitna, di ba? Lalo na laban sa matatangkad at mas pisikal ng mga kalaban tulad ng Australia at New Zealand. Sa ngayon, mukhang mas lalaki yung papel ni Junmar Fajardo. Marami nagsasabi na dapat retirado na siya sa Gilas at parang gusto na rin niya, di ba? Pero sa estado ng ating koponan sa ngayon, mga playoffs, mas mabuti kung andyan pa talaga siya. Sa pagkawala naman nila Kai Sotto at QMB, mas magiging mahalaga yung karanasan dito ni Junmar at kakayahang makipagsabayan sa mga malalaking kalaban. And ang isa pang hamon, mga ka-playoffs, yung balitang patuloy na nagpapalakas ang Australia at New Zealand para sa susunod na window. Kalaban na nga etong Gilas Pilipinas. Ibig sabihin, mas maging mahirap ang trabaho ng Gilas sa loob ng paint at sa rebounding battle na rin. Dito maaaring maramdaman ng gusto yung kakulangan sa taas at lalim ng frontcourt. Gayunman, magandang balita pa rin para kay Kai ang pagkakataong makadalo sa NBA Summer League. Pangarap niya yan Para naman sa Gilas, ang hamon ngayon is kung paano makakahanap ng tamang combination ng mga big men para manatiling competitive laban sa dalawang pinakamalalakas na koponan sa kanilang grupo. So guys, maraming salamat.